Nag-apply ka sa call center pero ang na-assign sa'yo ay retail account. Since bago ka pa lang sa call center, wala kang ka-idea kung ano nga ba ang ginagawa ng isang call center agent sa retail account. Well, for today's video, pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat mong i-expect kapag na-assign ka sa retail account sa call center. Mas watch this video until end kasi magmamakol tayo at the end of this video. Si Kuya Renny Boy ang magsisilbing customer at ikaw ang magpapanggap bilang isang call center agent. Kaya galingan mo. Hindi lang to para sa retail account, para to sa lahat ng mga call center aspirant na gusto maging call center agent dahil marami kayong matututunan sa video na to. Kaya kung bago ka pa lang dito at gusto mo ng mga ganitong uri ng content, pa-like ng video na to and don't forget to click the subscribe button and notification bell para updated ka pa sa mga paparating ko pa mga video. At kung gusto mo rin manalo ng 500 Gcash katulad niya, comment down sa baba kung gaano ka pogi si Kuya Renny Boy. Without further ado, let's begin. Thank you for calling customer service. Bago tayo magsimula, gusto ko lang pasalamatan at i-congratulate lahat ng mga nakapasa na, lahat ng mga naging call center agent na at nagkaroon ng job offer dahil sa mga videos ni Kuya Renny Boy. Sa mga beginners naman dyan na kinakabahan sa pag-apply sa BPO, huwag kayong mag-alala. Napakaraming videos ni Kuya Renny Boy na pwede ninyong pagpraktisan. May mga roleplay, may mga sample interview questions with sample answers. I link it up there, makakatulong sa inyo yung mga videos na yan. Libo-libo na nakapasa sa YouTube channel ko. Gusto ko ikaw na ang susunod. Tandaan mo, kung walang naniniwala sa'yo si Kuya Renny Boy, naniniwala ako na makakapasa ka dyan sa call center company na ina-applyan mo. So, ayoko na magpaligoy-ligoy pa. Gusto ko na sabihin sa inyo yung mga bagay na dapat ninyong i-expect kapag na-assign ka sa retail account. Number 1, product inquiries. Alam nyo ba guys, sa call center, iba't ibang uri ng account na pwede ninyong ma-encounter. May mga telco account, financial account, order taking account, retail account, mga ganyan-ganyan. Napakarami. May mga gaming account pa nga eh. Pero dito sa retail account, madalas yung tinatawag na product inquiries. Siyempre, may mga product na ino-offer yung client ninyo or yung account ninyo. So, normally, yung mga tumatawag dito ay puro product inquiries yung concern. Tatanong sila kung available yung gantong product, meron ba kayong size sa gantong product, meron ba kayong kulay ganito na product. Puro product inquiries yung mga tinatanong ng mga customers. Siyempre, tatanungin din ng mga customer yung mga specification, mga features, at siyempre yung pricing. Kung magkano ba yung product na yan. Pero siyempre, dapat ikaw bilang empleyado or call center agent, knowledgeable ka sa mga products na yan. Dapat alam mo rin kung ano yung pinaka-the best kasi minsan yung mga customer nagtatanong yan kung ano nga ba yung maire-recommend mo na pinaka-best seller, yung pinaka-magandang product na pwede mong may offer sa kanila. Pangalawa, order placement. Sa mga retail account guys, may mga umu-order din dyan katulad ng Amazon, eBay, yung mga yan, example lang yun ng mga retail account. Siyempre, kapag may nagustuhan or napusuan silang product, o ordering nila yan online. At ikaw bilang call center agent, i-assist mo sila kung paano mag-place ng order via online or kung pwede ba silang pumunta sa isang physical store para ma-avail yung product na ini-inquire nila. Pero dapat syempre lagi ka nag-check ng mga updates dun sa tools na pinapagamit sa inyo ng company ninyo kasi baka mamaya pa-order ka ng pa-order tapos hindi naman pala available yung product. Okay, lagi tayo mag-iingat dyan. Pangatlo, sa retail account, order tracking. Syempre, kung ikaw nakaranas ka ng mag-order sa Shopee, sa Lazada, di ba? Tinatrack mo rin kung nasa na yung order mo, kung in transit na ba, kung ship out na ba, yung mga ganyan-ganyan. Kailangan knowledgeable ka rin when it comes to order tracking. Para pag nag-inquire yung customer mo through online, alam mo kung ano yung sasabihin mo, kung nasang lugar na ba, sang lupalop na ba yung order ng customer. Para hindi na siya nagpa-follow up at makampante na lang siya magantay sa bahay nila. Return and exchange. Okay, sa retail account, may mga customer di natin may iwasan na may mga magre-return, magbabalik. Di ba may sa Shopee, di ba mayroong mga return to seller? Ganun lang rin sa call center guys, may mga tatawag dyan para magbalik or mag-request ng replacement ng product nila. Minsan nagkakamali yung mga shop na pinagkukunan ng product or yung mismong store, di ba? Kaya nangyayari yung customer nagagalit, nag-complain, nanghihingi ng replacement. Bilang isang call center agent, trabaho natin na asikasuhin yung customer na ganito. Kailangan i-pacify natin yung situation, mag-empathy tayo, at syempre ibigay natin yung best natin para mabawasan yung galit ng mga customers natin. And regarding naman sa return and replacement, kailangan i-check natin yung mga policies kung pasok ba yan, okay, sa policy ng company natin or sa account natin, di ba? Kasi baka mamaya hindi pwede yung replacement, di ba? Return lang. May mga ganyang policy, okay? So, yun, dapat
dapat lagi natin check yung mga delegation natin. Syempre, tsaka yung mga freebies kung meron tayong ma-offer sa mga customer natin para hindi na sila masyadong ma-irate, di ba? Number 5, billing and payment issues. Syempre, may mga customer din natatawag tungkol sa payments nila, sa invoices, sa mga payment methods na pwede nilang gamitin sa pagbayad, okay? Since retail account nga ito at mayroong mga order placement, syempre, meron ding pagbabayad. Minsan yung mga call center agents sa retail account, sila na rin yung nagpa-process ng payment, okay? So, dapat aware tayo guys, lalong-lalo na kung naka-auto payment yung mga account ng customer, dapat aware tayo sa mga billing cycle, ganyan kung kailan nakakaltasan yung mga credit card or debit card ng mga customers natin. Basta, malalaman nyo na lang yan kapag naging call center agent na kayo under retail account. Number 7, promotion and discount. Okay, syempre yung mga retail account, lalong-lalo na kapag may mga order placement, hindi mawawala dyan yung mga promo, tsaka mga discount. Syempre, para pang-akit yan eh. Marketing strategy yan ng mga account, okay? Para makabenta ng maraming products. Dapat wag natin kakalimutan, especially kapag may questions yung customer about promo, tsaka discount, dapat knowledgeable tayo dyan. Dapat lagi tayong updated sa nilalabas na update ng account natin, okay? Halimbawa, may promo tayo sa ganitong product, meron tayong discount sa ganitong product. Pag nag-inquire yung customer mo, dapat aware ka kung kailan yung validity niyan, hanggang kailan ba yung promo, hanggang kailan ba yung discount, okay? Yung sale, yung mga ganyan-ganyan. Dapat palagi tayong updated, okay? Out of stock item, dapat alam natin guys kung ano na yung mga item na out of stock. So, payo ko sa inyo, time to time, dapat lagi kayong updated dito at isulat nyo sa notepad, sa sticky notes, dun mismo sa computer ninyo, para at least aware kayo. In case na may umorder na customer na ganyan, mamaya napapunch, diba? Or na-order placed, mahirap na. So, kailangan, kapag alam ninyong hindi available yung item, dapat i-memorize ninyo or dapat itatak ninyo sa isip ninyo kasi para hindi nyo na ipa-order sa customer. Minsan kasi nagiging malaking complaint kapag pinayagan mo maka-order yung customer or pinrasis mo yung payment niya tapos hindi naman pala available yung product. Magagalit at magagalit yung customer mo. Sa retail account din, meron din tinatawag na upselling tsaka cross-selling. Pag sinabi nating upselling, isa itong skills ng mga call center agent, lalong-lalo na sa mga sales account. Pero napapakinabangan din ito sa retail account. For example, yung customer mo bibili ng french fries, okay? Regular fries. Pag sinabi nating upsell, offeran mo siya ngayon ng mas malaking fries, yung large fries or yung jumbo fries. Okay, ganun po yung pag-upsell, okay? Kailangan ibibenta natin kay customer yung mas mahal na version ng product na yun, okay, na ino-order niya. Yun po yung tinatawag na upselling. Yung cross-selling naman, ito naman yung tinatawag na nag-o-offer ka ng ibang product na pwede mong i-relate doon sa in-order niya. For example, umorder siya ng fries. Siyempre, ano ba yung possible na partner ng product na to, di ba? Drinks o kaya burger. Okay, so yun po ang pagko-cross-selling. Nag-o-offer ka pa ng iba pang related na product or relevant na product doon sa unang order niya. Okay? And another one na dapat ninyong i-expect, data security. Halos lahat ng company, halos lahat ng account, talagang pinaprioritize nila is yung data privacy, okay? Yung data security. Lalong-lalo na nag-handle kayo ng mga information ng mga customers ninyo, hindi nyo pwede yung pakalat-kalat kung saan-saan. Hindi dapat kayo nag-iiwan yan sa notepad, nagsisave ng mga details ng mga customers natin kung saan-saan. Bawal po yan. At kahit mag-share sa ibang colleagues natin ng details ng customer, mahigpit din po yung pinagbabawal. Kahit hindi sa retail account, kahit sa ibang uri ng account, napaka-importante ng data security. Okay? Lagi natin yan tatandaan. Mahirap na pag nasanctionan ka dyan, minsan zero tolerance policy at talagang ikinaka-terminate yan ng mga call center agents. Okay? Last but not the least, escalation. Okay, yung escalation guys, dito na papasok yung mga soup call o kaya hihingi ka na ng tulong sa ibang department. Escalation team, billing department, syempre depende sa concern ng customer natin. Basta hindi napasok sa delegation natin, hindi na kaya ng powers natin ma-resolve, pasa na natin yan sa escalation team or ipasa na natin sa supervisor yung concern ng customer. Dito na pumapasok yung mga soup call. So yon, tara, ma-call tayo. So itong ma-call na to, it demonstrate a typical conversation or interaction between a retail account, call center agent at yung customer niya. So ang gagawin ko, ako yung customer kunyari at ikaw yung call center agent. Okay, pag narinig mo na yung ring-ring, throw the opening spiel,